Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon ibinabana sa Alert Level 1 status. Supply ng isda tinitiyak na sapat sa Holy Week. Pastor Kibuloy pinapaaresto na ng Senado matapos hindi sumipot sa itinakdang pagdinig. Bureau of Immigration sumaklolo sa biktima ng mail order bride scheme sa NAIA. 4 na PCG personnel sugatan matapos ang engkwentro sa West Philippine Sea. Philippine team humakot ng medalya sa 2024 Dutch Sambo Open. Tan Conscience siblings dinomina ang kompetisyon. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ibinabana ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC sa Alert Level 1 ang estado ng Bulkang Mayon. Bumaba na sa mababang antas at posibilidad ng pagsabog ang bulkan, kaya't minabuti na ng PHIVOLC na ibaba ang antas nito. Gayunpaman, nilinaw ng PHIVOLC na ang pagbaba sa alert status ng Bulkang Mayon ay hindi nangangahulugan na tuluyan nang natapos ang aktibidad nito. Kaya't iba yung pag-iingat pa rin ang ipinapaalala ng ahensya. Iba't ibang ahensya nag-ugnay upang paigtingin ang closed fishing season campaign sa isdang tawili sa lugar ng Calabarzon. Tunghaya ng iba pang detalye sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Upang mapaigting ang close fishing season ay tinakda mula ngayong buwan ng Marso hanggang ika-30 ng Abril sa mga isdang tawilis, nakipag-ugnayan ang National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI sa Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine National Police at iba pang mga organisasyon at lokal na unit ng pamahalaan sa mga lugar malapit sa Taal Lake. Ayon sa ipinatupad na close fishing season mula ngayong buwan ng Marso hanggang Abril, ipinagbabawal ang panghuhuli, pagbebenta at pakikipagkalakalan ng isdang tawilis base sa resolusyong inihain ng DENR sa Taal. Ang nasabing close fishing season ay una nang ipinatupad noong 2019 na siyang base sa pananaliksik ng NFRDI kung saan dumarami ang produksyon ng tawilis mula buwan ng Marso hanggang Abril. Nilalayon rin ito na proteksyonan ang populasyon ng tawilis upang mas maparami ang produksyon nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa papalapit na Lenten season, sinisiguro ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na magiging sapat ang supply ng isda. Ayon kay BFAR Chief Information Officer Nazar Briguera, ito anya ang peak season ng pangingisda, kaya't kumpiyansa sila sa supply nito. Sa pangambang taas presyong isda, isinaad ni Briguera na bumaba na ang presyo ng isda sa merkado sa pagsisimula ng buwan ng Marso. Dahil sumapit na ang panahon ng tagtuyot o El Nino sa bansa, nagmungkahi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mitigating measures o paraan upang maibsan ang posibleng epekto nito sa mga palaisdaan at yamang tubig. Kabilang sa mga mitigating measures o hakbang ay good aquaculture practices, pagpapababa ng stocking density ng fish pond at pagbibigay ng sapat na pagkain sa isda, pati na rin ang pagpapalalim ng fish pond at palagiang obserbasyon sa kalidad ng tubig, temperatura at mga sakit sa palaisdaan na dapat maiwasan. Muli, nagpapaalala ang BFAR sa mga mangingisda at may palaisdaan na ugaliing sundan ang mga hakbang o makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa bukod pang impormasyon. Formal nang binuksan ng Philippine booth sa International Tourismus Bourse o ITB 2024 Convention ngayong taon sa Berlin, Germany, ng Department of Tourism o DOT, Tourism Promotions Board o TPB Philippines at mga katuwang sa turismo mula sa publiko at pribadong sektor.
Ang ITB Berlin, na kilala bilang pinakamalaking tourism trade fair sa mundo, ay nagbukas na noong ika-5 ng Marso at tatakbo hanggang ika-7 ng Marso sa Berlin Exhibition Grounds. Inaasahang dadaluhan ito ng hindi bababa sa 24,000 tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsagawa ng intensive cleaning at declogging sa mga baradong kanal sa Metro Manila ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Flood Control and Sewerage Management Office kamakailan. Ito ay upang maiwasan ang posibilidad na magdulot ng mas malaking problema sa mga komunidad. Ang operasyong ito ay layong linisin ang mga daluyan ng tubig tulad ng mga kanal at mga estero kung saan hindi makaagos na maayos ang tubig. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng kalinisan sa Bagong Pilipinas program ng Administrasyong Marcos. Matinding pag-iingat. Yan ang abiso publiko ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA dahil sa nararanasang init. Partikular na nakapagtala ang ilang bahagi ng Central Luzon ng pinakamainit na heat index na mula 33 hanggang 41 degrees Celsius. Gayun din, pinag-iingat ang mga residente ng National Capital Region dahil nakapagrehistro rin ito ng heat index sa ilalim ng extreme caution at ang danger level na naitala sa Tuguegarao City, Cagayan. Susunod sa News Force. Dating First Lady Imelda Marcos kamakailang na ospital ayon kay PBBM. PCG nahuli ang mga bangkang nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa isla ng Maripipi. Pastor Kibuloy pinapaaresto na ng Senado matapos hindi sumipot sa itinakdang pagdinig. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinugod sa ospital ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Ayon sa Pangulo, sinabi ng mga doktor na nagkaroon ng bahagyang pneumonia at nilalagnat ang kanyang ina. Hindi naman umano nahihirapan huminga ang dating First Lady at binigyan naman siya ng antibiotic ng mga doktor. Isinusulong na sa Senado ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy matapos hindi sumipot sa nakatakdang pagdinig sa kanya. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isinusulong na sa Senado ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, matapos hindi ito sumipot sa itinakdang hearing sa kanya. Ito ang kinumpirma ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Head na si Senator Risa Hontiveros. Ito ay dahil sa ipinadalang liham ni Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na ipinagpapaliban ang inihaing sapina ng Senado. Ayon sa liham, ang sapina ay paglabag umano sa fundamental at sacred constitutional rights ng pastor. Paggigiit naman ni Senator Hontiveros, kung papayagan ang pangiisnab ni Kibuloy ay mawawalan umano ng kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon. Kaya naman iminungkahi niya kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagpapalabas ng arrest order kay Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng human trafficking at sexual abuse. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang, kasama ng kanyang delegasyon ay bumisita si Major General Park Chang-kyu, Commander ng Air Defense and Control Command ng Republic of Korea Air Force o ROKAF.
sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ang delegasyon ng ROKAF ay sinalubong ni Philippine Air Force Wing Commander of 5th Fighter Wing, Brigadier General Leo Fontanilla. Layunin ng pagbisita ang magsaliksik ng mga paraan upang mapahusay ang mga kakayahan ng sundalo tulad ng joint training exercises, pakikipagpalitan ng mga kasanayan at pagsigurado sa pagpapanatili ng sasakyang panghimpapawid ng FA-50. Upang mapabuti ang sistema at mapabilis ang proseso ng pagkuha ng business permit, nag-ugnay ang mga ahensya ng gobyerno at ilang negosyante para sa layuning mapaigting ang ease of doing business sa bansa. Ang mga plano at iba pang detalye, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Nag-ugnay ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, Department of the Interior and Local Government o DILG at Buklod Bayani Coalition para mapaigting ang ease of doing business. Ito ay matapos ang isinagawang paglagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA noong 5 ng Marso taong kasalukuyan. Sa ilalim ng kasunduang ito ay binabalangkas ang pakikipagtulungan, pagtukoy at pagbuwag sa mga bureaucratic barrier na humahadlang sa mga operasyon ng negosyo. Kabilang din dito ang pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga programa upang mapabuti ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa pag-streamline ng mga proseso ng negosyo at ang pagtatatag ng mekanismo alinsunod sa pagtugon sa reklamo na may kaugnayan sa red tape. So we encourage businessmen to register, and what better way to do this is for them to be assured that in a matter of 10 minutes they can get their business permit. So ginagawa po natin ito if they use the electronic business one-stop shop. Pursuant to that joint memorandum circular among ARTA, DICT, DILG, and DTI, they can apply online and submit their applications online and even print their business permit online. So that is guaranteed na in perhaps even shorter than 10 minutes, they can get their business permit. Kaugnay nito ay sinabi rin ni Perez na hindi magtataas ang fees ng business permit sapagkat ang mga requirements ay standardized sa ilalim ng Citizens Charter ng mga Local Government Unit o LGU. Samantala, dahil ito ay gagamitan ng makabagong teknolohiya alinsunod sa pag-adopt sa digitalization, maaaring sumangguni sa mga LGU ang mga nagnanais na magparehistro na hindi gaanong bihasa sa teknolohiyang proseso o walang kakayahang mag-register online. Sa kabilang dako, kasama rin sa naganap na kasunduan ang layunin na mapabilang ang Pilipinas sa pangunahing destinasyon ng lokal at international investors upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng BBC ay kasama sa layuning ito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation, International Chamber of Commerce Philippines, at Rotary Club of Makati Central Foundation. Dagdag pa rito ay pinaliwanag din ni Roberto Alvarez, Secretary General at Presidente ng Rotary Club of Makati Central, ang gampanin ng koalisyon sa inisyatibong ito ng mga ahensya. So they will be discussing the issues on the local level, and then if they cannot resolve the issue with local government, they can bring it up to the coalition. Ang paliwanag na ito ay siya namang sinegundahan ng kalihim ng DILG na si Benhur Abalos Jr. Kung ano man ang reklamo, ito na kagad, council ito ng coalition ito gagalaw. Paano gagawin ang proseso? Anong mga panatutunan dapat gawin? Sila na rin magsasabi sa amin. Sa pagtatapos, nakaangkla ang inisyatibong ito ng mga ahensya at katuwang na organisasyon sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas at makahikayat ng maraming foreign investors sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isang babae ang sinakluhan ng Bureau of Immigration o BI matapos itong maging biktima ng mail order bride scheme. Tutukan ang buong detalye sa balitang hatid ni Jade Buhoy.
Isang babaeng nagtangkang mag-abroad patungong China ang sinaklolohan ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos itong maging biktima ng mail order bride scheme. Ayon sa BI Protection and Border Enforcement Section, ang hindi pinakilalang biktima ay nasa edad na 20 taong gulang na sinamahan ng lalaking Chinese national na 30 taong gulang. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, agad na pinagsuspetsahan ng mga nakadestinong opisyal ang tinutukoy na kasal ng biktima sa kasama niyang Chinese. Kung kaya't agad silang itinungo sa iProbes at doon kalaunan inamin ng biktima na walang kasal na nangyari sa pagitan nila ng lalaking Chinese. Nilinaw naman ni Tansinco na isa na naman itong uri ng modus kung saan ang biktima ay pinagpapanggap na asawa ng isang dayuhan upang dalhin sila abroad at doon makapagtrabaho. Matapos mainspeksyon ang biktima at dayuhan, itinungo sila sa Interagency Council Against Trafficking para sa bukod pang investigasyon at kaukulang kaso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan ay naharang ng Coast Guard Substation Maripipi ang 2 bangka na lula ng 6 na mangingisda na sangkot sa iligal na pangingisda sa paligid baybayin ng Maripipi. Nakuha ang impormasyon mula sa mga kawani ng Bantay Dagat Municipality ng Maripipi at isang mamamayan ng Barangay Binungtoan na humihingi ng tulong sa PCG sa pagkumpirma sa pagiging lehitimo ng umano'y iligal na operasyong ito. Ang mga naarestong mangingisda at fishing bangka ay itinurn over sa Maripipi Port para sa pagproseso at dokumentasyon bago sila i-turn over sa Municipal Agriculture Office. Ang Philippine Coast Guard o PCG sa pamamagitan ng Gender and Development Center nito ay nagsagawa ng morning calisthenics at arnis sa opening ceremony ng National Women's Month kamakailan na siyang pinangunahan ni PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan. Sa kanyang talumpati, ipinaabot ni Admiral Gavan ang kanyang pasasalamat sa mga kababaihan ng PCG sa kanilang serbisyo sa organisasyon at sa buong bansa. Binigyang diin niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng kababaihan sa pagprotekta sa katubigan ng Pilipinas at pag-iingat sa ating mga maritime assets. Susunod sa News Force. Water level sa 6 na communal irrigation system sa Camarines Sur nasa critical level na. Apat na PCG personnel sugatan matapos ang panghaharas ng China Coast Guard. DSWD inilunsad ang programang Farm Aralan sa lungsod ng Valenzuela. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ikinababahala ang 6 na communal irrigation system sa Camarines Sur kung saan sinabing nasa critical level na. Pakinggan ang balitang nakalap mula sa iba't ibang panig ng rehiyon sa bansa mula sa One Media Network Naga. Narito si Melvin Machado para sa balita. 6 na communal irrigation system sa probinsya ng Camarines Sur ang nagpaabot ng report sa National Irrigation Administration dapit sa luway-luway na pagbaba kan sukol kang tubig na epekto na kang El Nino phenomenon. Susog ki Miss Maria Cleofe Barraero, Regional Spokesperson kang National Irrigation Administration, may kasuguan subod sa sainda na tutukan ang mga lugar na maapektaran kang El Nino. So digdi po sa Camarines Sur, ang mga affected is ining Binanwaanan sa Pili, and we also have mga CIS po ini mga inaapod ng communal irrigation system. Ang Binanwaanan Pili, Fulyosco Pili, Iyagan sa Balatan po ini, Lologon sa Baaw, and Palo sa Balatan, and San Isidro Pump Irrigation System sa Buhi. So ini po nakabugtak digdi na ang mga water level
and source ninda nasa critical and nagre-request sila ng mga pump augmentation. So, yun na po si pinagigibuhan ng paagi. Sa covered court kang National Irrigation Administration Bicol, nakaredy naman ang augmentation pump na ipapasubli sa mga Communal Irrigation System o CIS na pinagmamanihar ngunyan ka mga Irrigators Association. Kabali subot sa nainot na nakapag-request in augmentation pump ang Kabugao Milor area na may maluyan ng tubig para sa saindang umahan. And digdi sa Camarines Sur, in particular, igwa kita ning mga identified na ng mga lugar na apektado kang El Nino, kung saan po, kukuanin nga ni actually ngunya na daw itong inaapod ng augmentation pump para darahon duman sa Kabugao Milor. Kasi ito si naenot na nagpaabot talaga ning information na may problema nga ni sinda tada inaabot ning tubig itong sa indang umahan. Ang bilang ka mga communal irrigation system na apektado kang El Nino phenomenon sa Camarines Sur, ang initial pasanamat ng padagos subot ang ginigibong monitoring kang NIA Bicol. Hali sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network. Panibagong panghaharas na naman ang muling natanggap ng mga barko ng Pilipinas mula sa Chinese Coast Guard. Binomba na ng water cannon at nagkabanggaan pa ang mga barko. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Hindi lamang isa kung hindi dalawang barko ng China Coast Guard ang nagbomba ng water cannon sa barko ng Pilipinas. Magsasagawa sana ng resupply mission ang UNIZA May 4 sa mga tropang nakadistino sa Ayungin Shoal. Ngunit hindi na ito natuloy matapos na masira ang ilang bintana at pilot house ng barko dahil sa pambobomba ng water cannon. Nabutas din umano ang dingding na kahoy. 4 rin na PCG personnel ang nasugatan, kaya naman bumalik na lamang ang barko sa mainland Palawan. Bukod rito, hinarang din ng China Coast Guard ang escort na barko para sa resupply mission na BRP Sindangan. Hanggang humantong sa pagbangga ng dalawang barko, ngunit agad na nakaresponde ang PCG ito para mabawasan ang impact. Pagigit ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ang China ang nagpapataas ng tensyon at hindi ang Pilipinas. Kinundi na naman ito ng China at binigyang diin na hindi sila ang may kasalanan sa insidente ng banggaan. Aniya ang Pilipinas umano ang hindi tumupad sa kasunduan dahil sa pagpapadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Dahil dito naghain ng diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang makamit ang seguridad sa pagkain sa mga komunidad sa bansa, kamakailan ay inilunsad ng DSWD ang Farm Aralan Cash for Work program ng ahensya sa lungsod ng Valenzuela. Tunghayan ang makakalikasang ulat na ito ni Princess Castro. Inilunsad kamakailan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lungsod ng Valenzuela ang Farm at Aralan Cash for Work program. Layo ng programa na dalhin ng pagbubukid sa syudad kung saan sa ilalim nito ay magtatayo ng hardin ng mga gulay ang nasa 3,552 na mga piling benepisyaryo ng programa sa loob ng piling eskwelahan sa Valenzuela na maaaring mapakinabangan sa hinaharap. Ang inisyatibong ito ay sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela para sa isang Climate Change Adaptation and Mitigation Cash for Work program sa 70 piling eskwelahan sa lungsod. Para sa unang linggo ng programa, nakapokus ang gawain sa paghahanda ng taniman. Kaya't kamakailan ay nagsagawa ng paglilinis ang mga benepisyaryo sa mga planting site o lupang pagtataniman ng mga halaman. Kabilang sa paghahanda sa pagtatanimang lupa ay ang pagbubungkal, pagkukondisyon ng lupa, paghahanda ng iba pang paglalagyan, paggawa ng balag para sa mga halamang gumagapang at paggawa ng sisidlan. Ang programa ay alinsunod sa inisyatibo ng Administrasyong Marcos na makamit ang food security sa mga komunidad sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Dinomina ng magkakapatid na Tan Contian ang panalo ng Pilipinas sa nagdaang 2024 Dutch Sambo Open na ginanap sa Dalfsen, Netherlands. Kapwa nakamit ng magkapatid na sina Sydney C. Tan Contian at Chino C. Tan Contian ang unang 2 ginto sa ilalim ng Women's Above 80 kg Senior Category at Men's Above 98 kg Senior Category. Habang ang isa pang ginto ay naiuwi naman ni Ace Larida matapos pamunuan ang Men's Below 88 kg Masters Division. Bukod dito ay nakamit din ni Paulo Tan Contian, kapatid ng 2 gold medalist, ang pilak na medalya para sa Men's Below 98 kg Masters Division at bronze medal kay Ace Linyap para sa Women's Below 80 kg Senior Category. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon ibinabana sa Alert Level 1 status. Supply ng isda tinitiyak na sapat sa Holy Week. Pastor Kibuloy pinapaaresto na ng Senado matapos hindi sumipot sa itinakdang pagdinig. Bureau of Immigration sumaklolo sa biktima ng mail order bride scheme sa NAIA. 4 na PCG personnel sugatan matapos ang engkwentro sa West Philippine Sea. Philippine team humakot ng medalya sa 2024 Dutch Sambo Open. Tan Contian siblings dinomina ang kompetisyon. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.